My beloved, Boss Mike, Severa. Ang daming nangyari ngayon, ano? Daming nangyari. Di nga natin alam kung ano unahin natin, mga kababayan, sa mga nangyayari. No? Ito na nga, oo, mga kababayan ko. Etong hearing na nangyari kanina, mga kababayan sa Senado, ang daming mga kababayan, mga nadamay, ang daming mga na-freeze ang ari-arian. Ano po, hindi na nga natin sorry late ako Hindi na nga natin pansin si Duterte, May nakakapansin pa ba kay Maharlika? Mukhang wala na ho, Mukhang irrelevant na ho sila, Hindi na ho napapansin, Wala na nga yatang nanonood doon, Sa gaga na yon. Oo. Wala rin namang alam kasing issue, mga kababayan, at hindi rin niya may hindi marunong magpaliwanag patungkol dyan sa usapin sa Senado. Oo, bobo ho yun si Maharlika. Bobo, hindi marunong paliwanag, hindi makapagbigay ng malalim na na opinyon sa mga nangyayari, mga kababayan ko. Oo, no? Kita nyo, napansin nyo ba? Parang wala mga kababayan. Wala nang silbi. Oo, hindi na siya relevant, Walang chismis, Mga kababayan, Wala na. Oo. So ngayon, mga kababayan ko, para naman magkaroon ng magkaroon naman ng pansin, siguro talakayin natin tong kay Digunyo na mga kababayan, Sabi ni Marian Tomas, laos na si Maharlika. Wala na nga. Hindi ako medyo kasi ko mapagmatsyag ako Kung relevant pang isang vlogger o isang maingay Pero kasi matagal-tagal na. Oo, hindi na natin naririnig Kasi wala na siguro kayong wala na ho kayo sigurong interest sa kanya. Ano po? Wala na. Oo, wala na. So yan, mga kababayan, talakayin natin yan kay Digong. Oo, na hindi na makakalabas kahit kailanman habang buhay na sa ICC. Oo, para naman magkaroon sila ng sasagutin, At eto namang mga nasangkot, mga na-freeze ang mga ari-arian, mga kababayan. Kasama ho dyan, si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, si Revilla, si Mitch Kahayon, at marami pang iba, mga kababayan. Yan, ang tatalakay natin, Teresita Tan. Nako, ewan ko na lang ewan ko ba itong kaibigan nating wala Hindi nagbabago, Hindi nagbabago to si Jinggoy, Oo, tingnan mo, inaasar na lang siya sa rally, Sabi, ano ba yun? Lamesa, pinatuwad daw sa lamesa, ganon. Parang ganon mga kababayan ko. Napanood nyo po ba yon? Yung parang pinatuwad sa lamesa si Jinggoy, ganon. Bangklase talaga ito, mga kababayan natin. At ito pa, mga kababayan ko, ito, nakakagulat, nakakabigla. Abay, yung mga ebidensya sa mismong tanggapan ng DPWH, mga kababayan, abay, mga nasira. Sinira daw lahat yung mga ebidensya na makakapagturo kung sino-sino po yung mga nasasangkot, mga kababayan. Nako po, ewan ko na lang. At syempre, mga kababayan, pakinggan din natin yung pong salaysay na buo ni Henry Alcantara na dati pa-deny-deny pa. Ngayon ho, mga kababayan, talagang kumanta na ng matindi, Kinanta na lahat, mga kababayan, So, sige na, bago natin to umpisan, mga kababayan ko, isang like naman dyan para naman, Oo, maraming ma-notif itong ating live stream ngayon. Ito nga hong mga nasangkot na damay, sa mga na-freeze na ari-arian, dahil nga dito sa pag-iimbestiga kanina, At ito'y nirekomenda na ho na sampahan na rin ng kaso diyan pa sa NBI. Nako, mga kababayan ko.
yari na itong mga ito. Paano na kaya itong si Villanueva, mga kababayan ko? Paano na kaya yon? Kasi mga kababayan, sayang naman yung chika babe, no? Tignan nyo. Mga kababayan, yan ho yung di umano'y chika babe ni Joel Villanueva. Mga kababayan, ito ho yung si Angelica Kineme. Sino ba yung Angelica na yun, mga kababayan, eto na, Corporal. Tama, no? Si Angelica Corporal ba yan, mga kababayan? Ito ho daw yung yung chika bebe. Di umano ni Joel Villanueva, mga kababayan ko. Pitit, mga kababayan, ano? Eto na. Pasayawin muna natin. Eto na. Kending mo, bebe. Ay, ayun, mga kababayan, kending. Dito siguro nadali si Joel Villanueva, no? Siya pa kending netong babae na to. Mga kababayan ko. Kending, yung tumatapon yung balakang, ganun, pampagana natin, mga kababayan, para ganahan kayo din, lalong-lalo na yung mga lalaki dyan tulad ni Joey Salvaboro. Nako, eto na. Sige, eto na. Kending mo, itapon yung balakang, ha? Ayun, talaga naman. Ayun, grabe, mga kababayan. Siguro si Joel Villanueva, mga kababayan, halos ma-stroke dito, ano? Talaga siguro na mga, manghihiram ho ng lakas si Joel Villanueva pag nagkataon, Ano po? Iba, pitit na pitit, mga kababayan ko. Ayan, may patuwad pa, mga kababayan ko. Talaga naman, ibang klase talaga. Si Joel Villanueva, kung totoo ito, iba rin talaga mamili, ano? Mamili ng eto pa. Ayun, mga kababayan ko, grabe na. Ay, nako! Diyos ko, mga kababayan, Mami Pierre, si Paring Bert, malamang naglalaway na yan. Mga kababayan, tignan nyo naman ang itsura, Ay, nako, Diyos ko po. Smile, perfect body with a perfect smile. Tignan nyo. Nako, mga kababayan, Nako, yan ba yung jowa nung bilaang propeta? Ayan na nga daw yun. Ito daw yung, yung Angelica, na Angelic ni Senator Villanueva. Mukhang nahumaling siguro dito, mga kababayan, kasi kita nyo naman, matindi talaga. So, yan na nga, punta na natin, mga kababayan ko, etong, grabe, malupit, mga kababayan. Eto na, etong mga sangkot sa naprisang ari-arian. Pasok! Sir, the recommendation of the NBI for prosecution, and probably this is what AMLAC followed, Nako! are as follows. Nako, yan For na. Mr. Alcantara. Alcantara. Kasama to, itong mataba rito, yan po si Alcantara, ha? Yan po yung mga napris na ho, yung mga ari-arian, mga kababayan, ha? Bula ang propeta, ngayon ka magdrama. Kanina ho, nagmamadali, mga kababayan, ano? Tuloy. Joel Villanueva, Senator Nako, yari ka na, Joel Villanueva. Paano na pang sustenta mo sa kanya? Paano na kaya yung pang sustento sa kanya? Ay siguro naman meron pa hong mga naitatabing hindi ho nakabangko, no? Yung mga nakabolt ba, mga kababayan, ano? Para tuloy-tuloy pa rin ang sustento, ano? Sa mga dapat sustentuhan, mga kababayan, ano? Joel Villanueva, Senator Jinggoy Ejercito. Nako, Jinggoy, kasali. Ayan, na-pris din ho ang ari-arian at nanganganib po nakasuhan ng NBI, ha? Estrada. Congressman Rizalde Co. Si Saldico, na bata ni Martin Romualdez. Nako, kaya alam nyo, mga kababayan, hindi talaga ako naniniwalang walang kinalaman yan si Romualdez dyan kay Ko, Dahil nga ho yung mga kababayan,
Oo, sanggan dikit yan dalawa na yan. Tuloy. Former Undersecretary Roberto Bernardo. Nako, yan po yung USEC ng DPWH. Ito daw ho yung pinakamayaman na USEC sa Pilipinas. Oo, yung si USEC Bernardo, mga kababayan. And former Congresswoman Mitch Cahayon. Mitch Cahayon, DDS yan. Mga kababayan na naging kongresista diyan po sa Caloocan. Oo. Naalala ko mga kababayan yan Nakita ko yan sa isang pagtitipon mga kababayan ngayon ho nasasangkot din. Ano po? Kababaing tao mga kababayan. Sangkot din mga kababayan. Siya pandarambong sa kaban ng bayan. Grabe, tindi. Before I recognize the Senate President, Secretary Remulla, you were gone for 4 hours. Are you Yes, at sir. liberty to share with this committee kung ano yung nangyari? Oo nga, bakit ka nawala? 4 na oras kang nawala Grabe. Tapos share mo nga. Oo, share mo Secretary Boying Remulla. For the past 4 hours. Nako. Thank you. Sir, we had the NBI come over, Nako. the AMLC. Kasi kanina ho mga kababayan, napalabutan kagad dito ng mga naka-full butter gear. Ano po? Mukhang lahat ho yata mga kababayan, dadalihin talaga tuloy. And of course, the NPS is housed in the DOJ compound. Nako po. So we met in room 206. Paborito kong numero yan, room 206 mga kababayan Kung kayo matatagal na rito, lagi kong sinasabi yan. Pwede nyo kong puntahan sa room 206. Oo, pero eto mga kababayan, iba. Pag pinuntahan nyo yung room 206, investigasyon pala. Over the affidavit of Mr. Alcantara, and he was there present to answer questions. And we determined that the NBI would be investigating it. And on the outset, they recommended the filing of charges already. Nako po. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. And at the same time, we contacted the AMLC. AMLAC, mga kababayan. Yung AMLA, mga kababayan, kinontak na ho para i-freeze na ho yung kanilang mga ari-arian. Bank accounts, mga lupa. Nako, ititrace ho yan, mga kababayan, para ho kordonan na ho, para hindi na ho nila magalaw. And told them, we gave them a digital file of this. Somebody was present already, but just the same, we gave a digital file to the AMLC. Nako. And they already started acting on this because it is already a filed complaint. Sa AMLA ho yun AMLC. AMLAC, mga kababayan. With the Department of Justice. So given that, I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC Patay. for the bank accounts of Penny Against people. how many persons and who are they? Ayan na, sino-sino. Tingnan nyo, pakinggan nyo maigi, mga kababayan, kung sino-sino. Sir, the recommendation of the NBI for prosecution, and probably this is what AMLAC followed, are as follows. For Mr. Alcantara, Nako. for Joel Villanueva, Senator Nako, Alcantara, Joel Villanueva, Joel Villanueva, Senator Jinggoy Ejercito, Jinggoy. Nako, grabe, lagi na lang kayong lagi na lang kayong mga kababayan, lagi na lang hong sangkot, mga kababayan, sangkot sa kung sino-sino, mga kababayan, sangkot ba sa mga korupsyon na kung saan-saan, mga kababayan, tuloy. Estrada, Congressman Rizaldi Co, former Undersecretary Roberto Bernardo, Nako. and former Congresswoman Mitch Cahayon. And Grabe, mga kababayan, yung kahayon na yun, mga kababayan, yari yun. the crimes committed were all Siguro, mga kababayan, si Mitch Cahayon, oo, tingin niya sa sarili niya, mga kababayan, hindi masasama ngayon mga kababayan, ayan, dali. Dali, siguro nananahimik na ako, tapos nadadamay pa ako. Hindi naman na basihan yung nananahimik ka na kung ano yung nagawa mong kasalanan kasi. Kahit na matagal pa yan, mga kababayan,
lalong-lalo na ang pinag-uusapan ni Kaban ng Bayan, wala talaga mga kababayan ko. Dadalihin ka talaga no? Specified in the sheet given by the NBI to us. So far, these are the persons, but we are still looking at the case of Commissioner Lipana and his spouse, who was a contractor, since it was already touched upon by Engineer Alcantara, and we're working on that now, sir. Nako. Thank you very much, sir. Sir, may I submit to you the document given by the NBI and the received copy of the DOJ of the Sinumpang Salaysay? And the case is what specific crime? Sir, as to each one, the crimes that violation of Section 3, Republic Act 3019, Article 211 of the Revised Penal Code, indirect bribery. Yan mga kababayan, mag-asawa, nauna na ho yan, BMB Joby, nauna na yan sila Diskaya na mapres ang mga ari-arian. Hindi, wala si Bong Revilla, kasama rin. Article 217 of the Revised Penal Code, malversation of public funds. Kita nyo, grabe kakapal kasi ng mga mukha mga kababayan, wala hong kadala-dala Lagi na lang ho mga kababayan, yan ang kanilang issue. Ano po? Yan ang laging issue nila. Ito yung mga iba pa. Yan. Dali. Yan na. Ayan na mga kababayan. Si Bong Revilla, Alcantara names official involved in kickbacks. Insertion. Joel Villanueva, number 1, mga kababayan ko. Number 2, Jinggoy Estrada. Number 3, Ramon Bong Revilla. Number 4, Saldico. Ito, si Norberto Bernardo. At saka yung Mitch Kahayon, yung isa. Grabe, no, mga kababayan, sila yan. Ito, mga kababayan ko. So ngayon, mga kababayan, puntahan natin, ito pong isa pa. Ito. File na kasi sa DOJ yung kaso. Ayan, mga kababayan, pinakakasuhan na sina Henry Alcantara, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, Roberto Bernardo, Saldico, at Mary Mitzi Kahayon. Bank account ipinapres na ng Anti-Money Laundering Council. Sabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, mga kababayan ko. So yan, mga kababayan, wala na talaga. So yung mga ari-arian nila, hindi na nila magagalaw, mga kababayan. At syempre, iikot yan sa investigasyon hanggang sa ang mangyayari, mga kababayan ko, tapusin ang kaso. Kung mapatunayan na wala silang mga kasalanan, saan galing yung mga pera na yan? Sila mga kababayan, may kasalanan. Kung may kasalanan, yayariin yan ng gobyerno yung mga pera nila. The AMLAC needs para mag-freeze order sila. Saan nabanggit nyo ang mga may freeze order, Alcantara, Joel Villanueva, Jinggoy, Saldico, Bernardo, and Congresswoman Mitch. Si Bong Revilla po, hindi kasama? Hindi pa, we will still look into that and Lipana. Nako, antayin pa raw kay Bong Revilla, mukhang siniswerte pa mga kababayan, siniswerte pa si Bong Revilla. Mukhang may agi-agimat pa mga kababayang natitira. Mukhang may agimat pang natitira si Bong Revilla, bakit si Diskaya walang kaso? Meron. Yung taga-COA. Taga-COA. Yung asawa niya na contractor. So ngayon, hindi na nila pwedeng galawin ang kanilang mga bank accounts? Yes. Hindi na nila pwedeng galawin yung kanilang mga bank accounts, mga kababayan. Kung may mga pera silang handaang-daang milyon, bilyon-bilyon ang laman ng pera nila sa bangko, ay wala na ho. Hindi na ho nila magagalaw, mga kababayan. Yari. Hindi na dapat ginagalaw. While ongoing po yung investigation. Ito investigation. Yes. Hanggat ongoing po ang investigasyon. Kasi mga kababayan, yung mga iba na mga sanay na, at ine-expect na nila na pwedeng mangyari yan, malamang ho mga kababayan, nasa malaking vault na nila yan. Si Direk Freddy Valera, nandyan, Mr. President, kaluluwa ng tao ang pinapalitan. Yun na nga yun.
Yan nga yun, si Villanueva. Ano? Mga kababayan ko, dapat ang ginagawa ng mga tuturuan natin, sa kanilang isang exclusive na condominium, ikaw direct makinig ka, para matuto kapag naging politiko ka, alam mo gagawin mo, Bumili ka ng condominium sa mamahaling mga lugar. At yung buong kwarto ng kondo, halimbawa penthouse, para mas madali mong itakas, sa penthouse ka bumili. Magkano lang naman 'yon Sabihin mo na yung kondo nasa 100 milyon 100 milyon. Sabihin mo na 200 milyon na. Yung penthouse 200 milyon. Sarili mo 'yon. Pagawa ka doon ng isang malaking bolt. Yung bang kasya yung lahat yung isasalansan mo hindi damitan kundi mga pera, dolyar, ganyan, Tapos bumili ka ng helicopter para kapag tatakas ka, lagay mo lahat doon sa helicopter, yung mga pera, ganun. Doon ka. Huwag mong ilalagay sa bangko kasi sa bangko kita mo napiprease nila. Di ba? Hindi mo tuloy magagalaw. Pero kung nandoon lang, bukas ka lang ng isang malaking kwartong bolt pipitas ka lang ng bundle-bundle na pera doon. Pagpitas mo ng bundle-bundle na pera doon, abay masaya pa rin ang buhay mo. Pero kailangan ikaw lang kasi nakakaalam noon. Tulad ngayon, naka-freeze lahat ito. Mahina, siguro, meron din silang ganong style. Depende na lang sa dami ng mga ninakaw niyan. Kung gaano kalaki yung mga kwarto niyan, kita nyo naman yung simpleng district engineer lang. Mga kababayan, ang pera ay daan-daang milyon. Yung pa kayang yung mga congressman, yung mga senador pa kaya. Kayo, mga kababayan, naniniwala kayo na mas malaki ang ninanakaw ng district engineer kaysa kay senator, kaysa kay congressman? Nako, mga kababayan, Sir, kamusta yung evaluation dun sa pagiging state witness ni Alcantara? We're going through it pa. And basta you will find out when it's done already. So wala pa pong tinatanggap para sa witness Wala protection? pa. We have to evaluate properly. Ilan po Tsaka we have to measure each other's liability and each other's statement. Mahirap timbangin lahat yan. Kaya give us time to weigh everything. Nako, titimbangin pa. Hulaan mo sino Boto Mesa. Di ba si Jinggoy daw? Boto Mesa, niloloko ng mga ralihista. Boto Mesa daw si Jinggoy. Ano ka ba, syndicate? Gulo-gulo mo Pwede kayo magbigay ng protection habang hindi pa sila tinatanggap? Oh yes, everybody can be a protected witness when they're testifying in court. I think it is the responsibility of the state to keep everybody safe. Pero to be a state witness is a different matter. Iba ho yun. Sa ngayon, ilan yung nakikita nyo na potential na maging... Wala pa akong pwedeng maging comment dyan kasi we're still evaluating. There are 3 applicants and we have to evaluate all of them. Pero still magiging part ng policy nyo yung restitution, yung pagbabalik? Yes, I think that it's natural for us to want that. I think that's what... Aawayin ka na naman ni Marcoleta niyan. Di ba, Leonora Brown? Aawayin na naman to ni Marcoleta. Sigurado. People want. Makinig tayo sa taong bayan. Yun ang gusto ng taong bayan. Correct. Alam nyo, minsan kailangan din yung pakinggan na yung taong bayan. Oo. Kasi lagi na lang kayo konti na lang, galit na talaga tao Applicants. Yung 3 applicants sa Well, actually 4. The Vizcaya couple, and then Bryce Hernandez and Mr. Alcantara. 4. Bryce Hernandez, Alcantara, tsaka yung mag-asawa na magnanakaw din pala, mga kababayan. Nako, ewan ko na lang. Kung lahat na lang ng mga ganyan, mga kababayan, kapag ka pala ginawa mong state witness, mga kababayan, Boss Mike, yung idol mo, dami inaaway. Yun na nga Walang yan na yun. Lahat inaaway na Ito pala kapag ka naging state witness, maaari palang mapawalang sala yung mga yan. Kaya pala, etong si Marcoleta, gustong-gusto niya, mga kababayan, na na maging state witness itong si Vizcaya, itong mag-asawa. May lumalabas kasi na chismis galing kay Montulfo. Kay Montulfo
na humihingi daw ng 1 bilyon itong si Marcoleta sa mag-asawang Diskaya. Oo. Kaya ba tuloy, isip ng marami, itong si Marcoleta sobrang protective kay Diskaya, itong mag-asawa. Masyadong pinoprotektahan. Kaya nga sabi ni Ping Lacson kanina, bakit ba pinoprotektahan mo itong mag-asawang Diskaya? Yun ang tinanong ni Ping Lacson. Yun pala mga kababayan, may chismis na ito palang si Marcoleta daw di umano nanghihingi ng 1 bilyong piso sa mag-asawa. Nako, para siguro protektahan, mga kababayan. Ewan ko. Kasi halatang-halata naman eh. Ewan ko kay Idol Marcoleta, bakit nagpapahalata ng ganyan? Sobra. Oo. Kita mo, imbis na ikay tumulong na maibalik yung pera ng taong bayan nang hindi nagagalit at meron ng managot, ikaw pa yung pumipigil, bakit ka magbabalik ng pera? Oo, ginagamit ho mga kababayan yung pong batas para dyan. Tama naman, na gamitin ang batas, pero sabi nga nung dalawang tulpo kanina, minsan kailangan nating baliin yung pong batas kung ang pag-uusapan ay ang interes na ng mamamayan. Sa bagay, sabi, sang-ayon din naman si doon si Boying, sinang-ayunan din ho ni Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice, mga kababayan ko. Etong si Marcoleta, lintik Ayaw talaga magpaawa, talagang nakikipagbangayan, nakikipag-away, Ayaw ayaw niyang pumayag. Nakaw. Ayaw ni libayan yan. Ganun ba? Tapos mga kababayan, ang dami na nauungkat. Ultimo mga chika babe nga ho ng mga kung sino-sinong mga nadadamay tulad ni Joel Villanueva, nadadamay ho yung chika babe niya diyan sa usapin ng ayan mga kababayan, tingnan nyo, eto daw ho yun. Yan mga kababayan ko, yung chika babe ni Villanueva. Nauungkat pati mga personal nila. Una ho, naungkat ang personal ni Jinggoy. Meron hong nagbabalita at nagsasabi na bakla daw si Jinggoy at yun na nga daw, boto mesa. Sa mesa daw ho, nakikipag-uringan siya, mga kababayan. Ngayon, ito naman, parang parang matured na ho rito kaysa doon sa kanina, na litrato. Etong si, ito ho, mga kababayan, ibalita ho yan, na, Boss Mike, andali, hanapin natin, yung sinasabi dyan, ayan, mga kababayan, Ang netizens kay Senador Joel Villanueva. Tignan nyo mga kababayan ko, Leonora Brand, thank you naman. Lahat na ho nauungkat. Yung yung mga chika babe, mga personal na chika babe ng mga kung sino-sinong politiko. Kagaya nga ho niya, Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick. Na may kapatid daw na kontratista. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Yan. Ayan yun mga kababayan, si Joel Villanueva daw. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Paano ngayon may ebidensya na? Paano ka ngayon magdidemanda? Paano mo ididemanda ang BNC niyan? Paano na yung mga tumitira sa'yo? Meron ng ebidensya. Paano ka na ngayon? Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididemanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Paano ngayon mo nga ididemanda? Ayan na nga ang ebidensya, naglabasan na. Di po ba mga kababayan ko? Naglabasan na Sa kabila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin. Ano pa dadalhin mo sa korte ngayon? Dinimanda ka na ng NBI. Na-press pa rin yung mga ari-arian mo. Mga kababayan, paano?
hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen. Siyempre. Unang mga taong ayon sa senador ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, sa personal na buhay naman ni Tess Daman, nakatutok ang spotlight ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Nako, yan na nga, yung Angelica Corporal, mga kababayan ko. Yan. Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang... matured na ho dito, no, mga kababayan. Yung sa mga sumasayaw, medyo bata-bata pa reflection niya sa salamin na nasa kanyang likuran. Yan. Kapag iso-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone. Yun po yun. Si Tess Daman. Dapat ito, mga kababayan, isama kay kay Pulong, hindi Tess Daman, Iyotman, mga kababayan, Iyotman, yan. Bagay na magtotropa to, sila Pulong, at ito si Joel Villanueva, mga kababayan, galit na galit tuloy yung mga tao, sinungaling ka, Joel Villanueva, sabi nila, may padima-demanda ka pa, sabi ni Addictos Rex, di ba? Sabi ni Jay Sales, sabi ni Maring Linda, sabi ni Benji Bernardo, ka-apelyido pa yung yung USEC ng DPWH na magnanakaw din. Nako, ewan ko na lang. Grabe, no? Hakahawig ni Morales. Talaga ba? Yan, mga kababayan ko, yan yung kanina. Katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay. Salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Naiangat na ho daw yung buhay netong si Angelica Corporal, mga kababayan, naiangat na ho ang buhay neto ni Joel Villanueva. Sana all, mga kababayan ko. Sana all. Wala Ganon talaga, mga kababayan. So ngayon, yan lang. Binigyan ko lang ho kayo ng background. Dito nga ho sa kay Angelica Corporal na nai-issue. Dahil ho kanina, naungkat na ho lahat, mga kababayan. Pati ho personal nila na buhay. Pati ho yung mga babae nila. Pati ho yung sex life nila. Pati ho kasarian nila, mga kababayan. Kita nyo? Abay, damay-damay ho Tignan nyo ho, mga kababayan, yung kay Jinggoy. Sino ho ba magkaakala na isang macho? Bigotelyo. Bigotelyo, macho. At talaga namang action star, Mami Gina? Abay, botomesa pala, mga kababayan. Botomesa. Tumutuwad sa lamesa. Mga kababayan. Grabe nun. Tumutuwad sa lamesa. Di ba? Sino mag-aakala nun? Nakakagulat talaga. Hindi naman sa ating galing yan. Kung hindi galing sa parang ikaw lang, Boss Mike, mahilig sa bata. Di naman. Hindi, mahilig sila sa matanda. Mali yun mahilig sila sa matanda. Hindi ako mahilig sa bata, sila mahilig sa matanda. Ay, nako! Kakainggit talaga naman. Ito na, mga kababayan ko. Yan, hanggang sa naungkat-ungkat na lahat ng mga ng mga kasarian at mga jowa. Sino kaya susunod, mga kababayan? Meron pa bang susunod diyan? Kailan naman kaya yung kay Tulpo, kailan naman kaya yung kay Tulpo? Baka sumunod na, Kay Tulpo naman, baka gusto nyo ilantad na yan. Maglantaran na kayong lahat. Mga damuho kayo, parehas kayo. Our beloved Boss Mike Severa.